kanilang pagsubok. Sa buhay ni David, sa buhay ni Isaiah, sa buhay ng mga sumulat ng Psalms, dumating sa kanila ang pagsubok. Nabanggit nila ang pagsubok. Nabanggit nila na pagdadaanan nila sa mga pagsubok. Pero alam niyo, maganda sa dulo, isa lang ang kinalalabasan. Nasasabi pa rin nilang mabuti ang Diyos magpakailanman. Amen po ba? Sa ating mga mananampalataya nandito ngayon, pag-aaralan po natin ang isang bagay na goodness o God's goodness. Dahil isa po sa aim ng ating pag-aaralan ngayon, sa kabila ng trials o hardship na pinagdadaanan mo ngayon, hindi mo lang masabi that God is great, kundi God is good. Amen po ba? Napakahalaga na masabi ko na sa lahat ng yan, God is good. Sabi mo nga, God is good. God is good. Ayan po ang isang bagay na hindi natin makatapat sa buhay natin. Na kahit ayaw mo tanggapin, still, God is good. Amen po ba? Handa na po ba ang lahat? So, meron pa po tayo sabihin ako, no? Sabi nga po, no, alam niyo po ba na ang pag-ibig o ang kabutihan ng Diyos, ito yung isang bagay na naghaharang o nagbibigay sa atin ng barrier para hindi tayo ma-fall sa temptation. Amen? Isang bagay na tawag doon, nagpo-protect sa atin para hindi tayo mahulog sa patibong ng kasalanan. Kaya nga kung wala ang God's goodness, kawawa tayo. Dahil kung hindi mabuti ang Diyos, hinayaan niya na lang tayo na mapahama. Amen po ba? So sabi nga po na once we start to doubt God's goodness, diyan na po tayo na-attract sa mga patibong ni Satanas sa buhay natin. Sa panahon na hindi mo na maisip na ang Diyos ay mabuti, doon na yung time na mas lumalapit ka doon sa magpapasama sa iyo. Amen? So, huwag natin gawin yan. Kaya nga po sa buhay ni Moises, sa Deuteronomy chapter 6 verse 10 to 15, bamayan nyo na po basahin sa mga bahay ninyo, isa po sa mahalagang paalala niya na ang mga Israelita ay huwag nilang kalimutan na ang Diyos ay mabuti sa kanila. Ang Diyos ay mabuti sa kanila sa parang hindi naubos ang lahi nila. Ang Diyos ay mabuti sa kanila dahil hindi sila pinabayaan sa Ehipto. Ang Diyos ay mabuti sa kanila dahil inilibas sila sa Ehipto. Ang Diyos ay mabuti sa kanila dahil mayroong magandang plano sa kanila. Amen po ba? Ganun din po sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon. Huwag natin kalimutan na ang Diyos ay mabuti. So meron po tayo ngayon tatalakayin na 4 na bagay na katotohanan tungkol sa kabutihan ng Diyos. 4 na bagay lang po. Ayan, sige. Hindi ko na titignan yung oras ulit para hindi ako mataranta. Ayan. Mukha ba ako natataranta pa nag-ibig? Hindi naman no? Parang sarap nga dito magsalita eh. Sige, pero matatapos din tayo. Sabi nga po dyan, truth about the goodness of God. Ready na po ba? Amen. Yan, bigyan na natin ang liwanag to. Ayan. So, unang bagay po, basahin po natin. 1, 2, 3. God gives only good gifts. Ang Diyos po, ang katotohanan, ang kanyang binibigay lamang po ay good gifts. Do you agree? Do you agree? Parang hindi na ng amen na. Kaya nga po sinabi rito, di ba, sa binasa natin kanina, every good and perfect gift is from above. Ulitin ko po, every good and perfect gift is from above. Isang bagay po na dapat matutunan natin o maalala natin lagi na everything good in this world comes from God. Amen. Sabi nga nito, kung hindi ito nanggaling sa Diyos, hindi yun mabuti. Ulitin ko, kung hindi nanggaling sa Diyos, hindi yun mabuti. Ibig sabihin, parang maganda sa'yo, pero hindi mo ikakabuti. Amen po ba? Ayan, bigyan ko po kayo ng example. Kasi po, ang mga tao minsan, nangyayari sa atin na mayroon tayong tinanggap, parang gusto natin ngayong isang bagay na mapapakinabangan na natin agad. Amen po ba? Parang ganito lang yan. Sisimplihan ko lang. Sino po rito yung nasubukan niyo lang magbukas ng buko ng daliri? Pero dalawa kayo sa Itbulaga ate, si Buko King. Kaya ganyan, binubuksan na, no? Siguro kung tayo ay maangat, hindi natin nakikita ang goodness ng Lord. Sabihin na nagbigay nga ng prutas, katigas naman. Tama?
Nagbigay nga ng prutas, ang hirap naman buksan. Amen? Pero alam ko po sasabihin natin para mabuti ang Diyos. Bakit? Tinuturuan niya tayo ng skill. Binigay niyo yung buko, no? Para magkaroon ka ng pamamaraan kung paano bubuksan ito. Amen po ba? Na kapag natutunan mong buksan, saka mo palang mararanasan o malalasap yung sarap ng sabaw ng buko. Amen po ba? Saka mo lang mararanasan o matitikman yung sarap ng, ano yun? Yung puti na ng buko. Di ba po? Amen po ba? O meron pang isang example. Sabi nila kung mabuti ang Diyos, dapat lahat ano na lang natin agad, yung gagamitin na lang natin. Ito, tuwan-tuwa ako nung napanood ko na sa YouTube ba o sa Facebook. Sabi talaga ng preacher, sabi niya, ang Diyos napakabuti, kaso lang ang tao maangal lang talaga. Sabi niya, kasi ang tao gusto agad gagamitin na lang. Pero sabi niya, I will give you one example. Sabi niya, look at the trees. And look at this wooden chair. Sabi niya, if God is not good, we don't have chair, if He did not give trees. Kung dito nagbigay ang Diyos ng puno, wala tayong upuan na magandang kahoy na upuan. Pero sabi niya, mabuti ang Diyos kasi nagbigay siya ng tree at nagbigay siya ng skin. Amen po ba? Ibig sabihin, para mangyari na yung puno maging upuan, no, binigyan niya ng skill at nagawa ngayon yung upuan galing sa puno. Anong gusto yung puno? Nara? No, ano pa iba? Mulabe? Akasya? Di ba? Sabi niya ganun, mabuti ang Lord kasi nagbigay siya. Pero ang part natin, kailangan dumaan tayo ng ano daw? Testing. Para dun sa puno na yun, makabuo tayo ng magandang bagay. Amen po ba? Nakukuha natin? God is good. Inalaw niya yung bagay na yan dumating sa buhay natin because there is something good about it. Sabi nga, may nagkwento sa akin, yung kapitbahay mo kaya ganyan yan, mayroong good na lalabas dyan. Amen? Sa asawa ko, bakit naging ganyan, mayroong good na lumabas una sa iyo. Amen? Sa pinagdadaanan natin sa buhay, mayroong good na lalabas dyan. Amen po ba? Sabi nga po, ayun po yung kailangan natin makita. Kasi minsan ang nakikita natin na good gifts yung parang favorable sa atin. Amen? Pero pag dumarating na yung mga bagay na parang ayaw natin, akala natin hindi na favorable sa atin. Pero ang totoo, minsan yung mga bagay na parang ayaw mo, ayun pa yung mas kailangan mo. Dahil yun yung mas mabuti para sa iyo. Kaya sa mga estudyante, sinasabi nila, ang tapang ng teacher. Ang pangilala, tinatakot kami. Na ganyan, sinasabi ko sa kanila, kung hindi kasi magmamatapang yung teacher nyo, hindi kayo mag-aaral ng maigi. Kung hindi magmamatapang yung teacher nyo, hindi nyo gagawin yung assignment nyo. Hindi kayo makikinig. Amen po ba? So nakukuha natin na sa mundong ito, ang binibigay lang naman sa atin ng Lord ay good gifts. Bakit? What makes something good? Kasi ito ay una, useful. Sabi niyo po, useful. Pangalawa, helpful. And purposeful. Yung tatlong bagay na yan, nagagamit mo, nakakatulong sa'yo, at magkakaroon ng tawag doon, purposeful, merong binibigay sa buhay mo na magandang resulta. Amen po ba? Bigyan ko po kayo ng example lamang sa buhay po ni Paul, ni Apostle Pablo. Napakatawag doon sa buhay niya ay talagang gamit na gamit siya. Alam naman natin, Sabi nga, missionary siya. Meron siyang 3 missionaries na ginawa. Mission talong na mga pinuntahan sa iba't ibang lugar. Pero meron pong isang bagay na ilang beses niya nang pinapanalangin pero hindi inaalis ng Diyos sa kanya. Ito yung tinatawag na thorn in the flesh. Amen. Sabi, ano yung thorn in the flesh na to? Isa sang sakit na iniisip pa rin ng mga scholar na yun o ng mga theologians, ano nga ba talagang exactly ito? But then, isa sa katotohanan, yung thorn in the flesh ito ay nagpapahirap kay Pablo. So, sabi mo, kung God is good, bakit ganun? Naglilingkod na, may sakit pa. Alam niyo po ba, ano ang sinabi ng Diyos sa kanya para makita mo that my grace is sufficient sa buhay mo? Amen po ba? Kahit naglilingkod ka, pag may dumating sa buhay mo na parang mahirap, tandaan mo, katulad ni Pablo, ang kailangan makita mo,
God's grace is sufficient. Amen po ba? Kasi minsan dumarating sa buhay natin na kapag parang maayos ang lahat, smooth ang lahat, pati ang Lord nakasama na dun sa nakakalimutan mo. Amen po ba? Still, God is good. Sabi niyo nga, God is good. And He only gives good gifts. Amen po ba? Ayan. So, gusto ko pong lumawak ang kaunawaan natin pag sinabing good gifts. Pag sinabing good gifts, ito yung mga bagay na makakatulong sa'yo, no? Na magagamit mo at may purpose. Ibig sabihin, kahit ayaw mo yan ngayon, kung yan ay alam mong useful, helpful, and purposeful, that is good. That comes from God. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Lord. Hindi pa ako magpapakahaba ngayon. Sasabihin niyo na lang po, sana true. Ayan. Pangalawa, the way God gives is good. Sabi niyo nga po, kapag ang Diyos ay nagbigay, ang pamamaraan niya ay mabuti. Ang pamamaraan ng Diyos na pagbibigay ay mabuti. Amen. Aray ka. Habahan yung anak ko, sasabi niya lang, Amen. Di ba? So, kapag ang pang Diyos, nagbigay siya, ang pamamaraan niya ng pagbibigay ay laging mabuti. Kaya nga sinasabi niya nun, maging ang kaligtasan. Pinahirapan ka ba ng Diyos para matanggap mo ang kaligtasan? Do we say Amen? Actually, hindi. No? Nagbigay ang Diyos sa atin ng kaligtasan sa pamamagitan nino ng ating Panginoon Kristo. Sino yung naghirap? Ikaw o si Jesus? Jesus. Si Jesus. Kaya nga ang pamamaraan ng Diyos ay mabuti. Pag siya nagbigay. Sabi nga po, no? Kasi ang Lord, bakit naging mabuti ang pamamaraan niya? Kasi kapag nagbibigay siya, may pag-ibig lang. Ulitin ko, ilan naman yung punot-dulo nun? Kaya, mabuti magbigay ang Diyos ng mga mabubuting bagay dahil may kalakip itong pag-ibig o pagmamahal. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Amen. Yan. Parang sarap, no? Kung lang isipin parang kasi yun talaga, mahal ka ng Diyos. Kaya sa lahat ng binibigay niya sa'yo ngayon, anumang uri yan, pag yan ay mabuti dahil mahal ka ng Diyos. Sabi nga po, it is possible for someone to give a gift in a manner that is less than loving. Sabihin, pwedeng ang isang tao nagbibigay, pero napipilitan lang. Meron bang ganon? Natingin nyo may mga tao nagbibigay kasi napipilitan lang. Actually, meron. Na, ang kulit naman, sige na nga. Ayan. Pero ang Diyos, kapag nagbibigay siya, ibahin mo. Dahil kaya siya nagbibigay dahil siya ay pag-ibig. Amen. Siya ay nagbibigay ng mabuting bagay dahil siya ay pag-ibig. Ibig sabihin nun, ang Lord nagbibigay dahil siya ay gracious. Ang Diyos ay nagbibigay because He is intentional. Pag sinabing intentional, gusto niya, ginusto niya. Amen po ba? Kahit hindi tayo karapat, dapat ginusto niya pa rin. Hindi niya titingnan kung sino ka, hindi niya titingnan kung anong kalagayan mo. Ang titingnan niya yung sarili niya dahil gusto niya. Amen po ba? So, kung titingnan natin if God is good, praise God. Dahil ang ibibigay niya lang talaga sa atin ay good gifts talaga. Mga bagay na makakatulong sa atin, mga bagay na magagamit natin, at mga bagay na makapag-mumold sa atin, no? Bilang mga mananampalataya niya. Sabi nga po, no? What He gives and how He gives, no? Kung ano ang binibigay niya at kung paano siya magbigay, it is both good. Nakukuha po ba natin? No? Parang paulit-ulit yung word na good, no? Pero gusto ko makuha ninyo na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay nagbibigay ng mabuting bagay at ang Diyos sa pamamaraan ng pagbibigay niya, ito ay mabuti. Ulitin ko, bakit nga ba nagiging mabuti ang pamamaraan ng Diyos? Ano yung pinaka-root word dahil sa kanyang pag-ibig, love. Amen po ba? Nakuha natin? Amen. Pag hindi pa, papahabain ko pa yung number 2. So, yun lang po ang gusto makita natin dito. Na sinasabi ng Apostle ni James, na ang Diyos, pag nagbibigay siya, this is out of His love for us. Amen po. Kaya nga minsan talaga, no, dahil nabanggit na rin na, nung nakaraang linggo, nabanggit ko na God disciplines those He love. Alam niyo po ba na good gift din yun? Yung discipline. Bakit?
Kasi, ayun yung papakita sa'yo ng purpose mo. Ayun din yung magiging helpful sa'yo para hindi ka na manatili doon sa mali mong ginagawa. At dinidisiplina ka ng Lord dahil mahal ka. Amen po ba? So, huwag niyo titignan na ang discipline ay parusa actually. Nasa mga Kristiyano. Pero huwag niyo naman din antayin na dumating sa inyo ang disiplina. Oh Lord, didisiplinahin mo naman ako eh. Because you love me. Teka lang. Baka mahirapan ka. No? Baka mahirapan. Huwag mo lang antayin. Hanggat naririnig mo ang salita na ito, huwag mong baliwalain ang pagtawag sa inyo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan, sige. So number 3 na tayo. Pangatlo, na dapat natin matandaan natin, God gives constantly. Pag sinabing constantly, hindi humihinto. Hindi nagbabago. Amen po ba? Naniniwala ko po, kaya naranasan niyo ba yun na ang Diyos huminto ng pagpapala sa inyo? Na ang Diyos ay huminto ng kabutihan sa iyo? Hindi. Saan natin mababasa yan dito sa ating teksto? Sinabi po rito, every good and perfect gift is from above. Sabi dito yung word na coming down from the Father. Coming down. Pag sinabi natin coming down is, para siyang ulan. Ano po ba nangyayari pag umuulan? Bumubuhos. Ayan. Bumabagsak ng pusa. Ang Diyos sa bawat araw hindi huminto na pagbibigay sa atin ng mabubuting bagay. Sino kaya ditong malakas na isisigaw niya ano yung mabuting bagay na binigay sa'yo ng Lord? Isa lang. Buhay. Ayan. Diba? Buhay. Isa yun. Hindi na natapos. Buhay. Hininga. Pagkakataon. Amen. Pagmamahal ng Diyos, grace ng Lord, mercy ng Lord. Amen po ba? At sabi nga doon na di ko nakakalimutan, may nag-share dito ng nakaraan. Pati yung niya, yung pagdalambing niya sa Lord. No? Hihingi siya ng Jollibee. Pero binigay na sa kanya pagkain sa Jollibee. Kasi baka hindi niya mamanage si Jollibee. No, minsan, alam niyo ba totoo po yun? Na huwag natin tingnan na Lord, tawag doon yung sobrang lalim na talagang kung ano doon yung parang Lord, ay, ang babaw niyan, huwag mo yung sa Lord yan. Hindi. Kaya nga, amay. Amen po ba? Makapaglambing ka. Makapaglambing tayo. Amen po ba? Lalo na yung makakapagpasaya sa'yo. Alam niya man niya kung dahil ng sayabang kaya gusto hingin. Alam niya naman niya kung hinihingi mo dahil sa pagiging glutton mo. Busog ka na, hingi ka pa. Alam niya naman dahil lang sa pagmamalabis mo kung hinihingi mo. Hindi niya bibigay. Pero kung makikita niya lang talaga dahil nalulungkot ka, para pag binigay niya, sasaya ka. Malungkot ka na ba? Malungkot na ba kayo? Hindi. So, tandaan nyo, laging sinasabi sa salita ng Lord, walang higit na nakakakilala sa atin. Walang higit na siyang mag-care sa atin, nakakaunawa sa atin kundi ang ating Panginoon. So kahit yung mga simpleng bagay, basta tawag ng genuine, malinis ang hangarin, pag hiningi mo yan sa Lord, ibibigay yan ng Lord sa iyo. Bakit? Una, magbibigay ng glory kay Lord. Pangalawa, mapaparanas ng Lord sa iyo na ikaw ay anak niya. Ibig sabihin, sasaya ka. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? At ang maganda po doon sa makikita natin, God does not give occasionally. He gives constantly. Ibig sabihin, even when we do not see His gifts, He is continuously sending them. Amen po ba? Kahit di mo nakikita, dumarating. Kaya ngayon sinabi natin Maris kanina, Lord, napag-pray ko pala ito dati, nakalimutan ko na, pero dumating. Amen? Tayo mga tao nakakalimot, tama ba? Yes. Isa meron tayong nilapit sa Lord, tapos dumating isang buwan, nakalimutan ko na. Pero biglang darating, ba't meron ito? Ay, mga pala. Lord, thank you. Kasi kahit nakalimutan mo na ang Lord. Amen po ba? Amen. Pero, praise God.
Ganon kabuti ang ating Diyos. Yes. He keeps going down His good gifts sa bawat isa sa atin. Kaya nga, alam nyo, na-amaze ako sa Diyos, sa ating Diyos. Kasi sinabi niya ang Diyos ay mabuti. Paano? Kasi kahit sa mabuti at sa masama, patuloy niya Yes. pinapasikat ang araw. Amen. Patuloy niya pinapabuhos ang ulan. Amen po ba? Amen. Kahit sa hindi ko may kalala sa Kanya, patuloy niyang binibigyan ng pagkain. Amen po ba? Hindi niya sinabi sa hindi ko pinakilala sa akin, magutom kayo. Ang mga pagkain niyo magiging bato. Hindi eh. Tutupukin kayo ng sobrang init dahil hindi kayo pumikilala sa akin. Hindi eh. Bakit? Ito ang ginagawa ng Diyos. Kasi ang gusto ng Lord makita ng lahat ng tao kung gano'n siya kabuti. At gusto ng Diyos na malaman ng lahat ng tao kung gano'n niya kamahal ang bawat isa. Amen po ba? That's why we can say, God is good. And everything that He gives is good. And the way He gives is good. At pangatlo, He constantly giving good gifts. Hindi humihinto. Lagi nagbibigay ng pag-asa, lagi nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao. Amen po ba? Amen. At ito po yung panghuli. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Basahin po natin, 1, 2, 3. God does not change. Hallelujah! Sabihin niyo mga hallelujah! Hallelujah. Kasi kung nagbabago ang Diyos, pag nainis na siya, ayoko na. Hindi na good gifts ang ibibigay ko. Ang tigas ng ulo nyo. Ibibigay ko na yung magpapahirap sa inyo ng gusto. Kaso hindi eh. Sinabi po doon, kung ang Diyos natin hindi nagbabago, makakakasa tayo. Amen po ba? Na laging ibibigay niya sa atin yung mga bagay na makakabuti sa atin. Sabi nga po dyan, there are no shadows with the Father of lights. Alam niyo po ba, naging tema natin to? Sino nakakaalala, tema natin ko sa first year anniversary natin? Unchanging God. Amen po ba? Sabi nga po, it is impossible for God to change. Amen? He cannot change for the worse because He is holy. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang Diyos hindi po siya apektado kung ano mang ginagawa ng tao. Do you agree? Amen. Hindi apektado ang Diyos kung hindi siya kilalanin ng tao. Sa totoo lang, mananatili siyang Diyos. Pero ang tao, kapag wala ang Diyos, nothing. Nothing ang tao. Amen po ba? But then, magpasalamat tayo dahil ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Sa paraan, that He still give good gifts. That His ways is still good and He constantly giving good gifts. Amen po ba? Kaya nga po, napakasarap po maisip natin na maunawaan natin na meron tayong Diyos na hindi katulad ng tao na pabago-bago. Na meron tayong Diyos na hindi sinungaling. Na meron tayong Diyos na hindi madamot. Meron tayong Diyos na hindi nang susumbat. Kundi meron tayong Diyos na hindi nagbabago. At patuloy na nais siya magkaloob ng mabubuting bagay sa bawat isa. Sa mga mananampalataya niya, pag doon sa mga tao, hindi siya kinikilala. Kaya nga po sa dulo, masasabi pa rin natin, ano po? God is good. Sabi nga po natin, God is good. Alam niyo po, no, sa kinakanta natin kanina, no? Yung sa Diyos ka sa amin, napakaganda po ng awitin na yun. Dahil doon nade-declare na ang Diyos siyang mabuti at tapat sa buhay natin. Siya ang nananatili, no? Ano man ang nangyayari, hindi siya nadadala, nananatili pa rin siya tapat sa buhay natin. Kaya nga po, sabi ko, Lord, ba't ito ba yung word? Ba't ito, parang na-question eh. No? Kundi talaga nagpa-ponder ako. Wow, English yan. Lagi sa akin nagbibiruan kasi sa prayer meeting ko, English yan. Ayun, ano, sabi nga nagpa-ponder, iniisip mo talaga, pero hindi ito dahil ma-focus tayo sa trials. Hindi tayo ma-focus doon sa tema na baka tayo tumatanggap ng mga pagsubok. Hindi rin tayo ma-focus sa mga good gifts. Kundi ma-focus tayo kung sino yung Diyos natin pinaglilingkuran. Amen po ba? Alam ko, nananampalataya ako na ito ang tema natin ngayon sa aklat ng James.
Dahil gusto ng Lord, mamuhay tayo, makilala natin ang Diyos natin pinaglilingkuran. Ano man ang pagdaanan natin, ano man ang tinatanggap natin sa buhay, makita natin siya ay mabuti at siya ay tapat sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Kaya nga po, hayaan niyo ako magtapos sa mga salitang ito. God is good all the time. Say amen. Amen. He remains good all the time. Amen. At alam niyo po ba, God's goodness will eventually surpass time. Tapos na ang oras, lipas na ang lahat, pero ang kabutihan ng Diyos ay mananatili magpakailan. Amen po ba? Ayun yung maganda doon. Nakakaasa tayo na ang kabutihan ng Diyos ay hindi matatapos. Kaya nga po, let us always say, God is good to you and me. Sige, sabihin mo, God is good to you and me. Sabihin mo sa katabi mo ngayon. God is good to you and me. Sabi ni Lydia, wala akong katabi. Ayan. God is good sa lahat sa atin. Amen po ba? Isang bagay yan na lagi magbibigay ng ngiti sa labi ko. At nagbibigay ng galak sa puso. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, tumuto ka sa katotohanan that God is good. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya talaga ko si Ate Juliet. Ayan. Kahit gano'n siya ka-busy, tawagin natin. Kasi awitin natin muli yung awitin na